Mga kaibigan, marami na sa ating mga magsasaka ang biktima ng mga karahasan dahil sa mga pagmamay-ari ng lupa na sila ay inaapi at higit sa lahat, nahihirapan sila dahil sila ang biktima ng iba't ibang implementasyon ng batas sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Saan ngayon magtatapos ang problema ng mga magsasaka sa Tanay Rizal? Tututukan natin ang kaso nila sa korte. Ako po ang inyong abogado ng bayan, Attorney Hayes. Nandito na ang taong makakasama natin. Nandito na ang tao na tutulong sa atin. Kaya wag kang mag-alala, dahil ngayon di ka na mag-isa. Magandang araw mga kaibigan. Nandito na naman po muli tayo sa ating programa na tutulong sa mga kaibigan nating nangangailangan ng legal na paraan para sa solusyon ng kanilang mga problema. Sa araw na to, sasamahan tayo ng ating mga magsasaka na galing pa sa malayong lugar para lamang iabot sa atin ang kanilang problema. Nandito po sila ngayon, kasama natin ang mga magsasaka na lumapit para ipaalam sa atin at idulog ang kanilang mga problema. Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw po Magandang naman. araw. Sir, maaari mo bang ikwento sa amin kung paano nag-umpisa at ano ang nangyayari sa inyong problemang ito, sa inyong sakahan? Ito po ay nagmula noong mga dekada 80 pa, ay nagsisimula na itong manggulo yung isang kumpanya. Na kung saan, mula pa sa aming mga magulang, ay ginugulo na sila. At naipamana na sa amin yung kaguluhang iyon. Yung pamumwersa sa amin bilang naninirahan sa lugar, ay hanggang sa ngayon ay nagpapatuloy. Na kung saan ay hindi naman ito gaano kalayo sa Metro Manila, pero hindi po ito nasusolusyonan. So mga 1980s pa lang sila ay nanggugulo na sa inyo. Opo. Pero mga anong taon nakatira doon ang inyong mga magulang pa o kaya lolo pa ba? Opo. Ang aming pong mga magulang o aming mga ninuno ay magmula pa po sa panahong 1934, hindi pa nagsisimula yung Second World War, ay naandun na sila. Simula nang matayo po ang isang kumpanya roon noong 1968-69, ay doon po nagsimula na yung kalbaryo ng mga ordinaryong magsasaka sa lugar. Ilan itong apektado nga magsasaka sa inyong lugar? Mga ilan kayo? Ito po ay ang bago ko po sana sagutin iyon, ay nais ko po munang iklaro yung area kung gaano kalawak, yung area na pinag-uusapan. Ito po ay umaabot ng 760 hektar. Oh, ang laki. Ang natitira na lang po rito ay mahigit na 100 hektarya na lamang at nakuha na po ito at na-develop sa ibang bagay. Nawala na po yung ibang mga magsasaka at ang natitira po rito ay kung di kami nagkakamali ay nasa 300 na lamang na pamilya o 200 300 na pamilya. Opo. So, ang magsasaka doon ay mga tatay. At kami na po, Kayo ngayon na. po, bali pangatlong salin na po kami. Tatlong salin, tatlong henerasyon. Opo. Okay. So, itong sa pangatlong henerasyon, sa 300 families, more or less, families ito. Pero sa magsasaka, ilan ang magsasaka? Doon po sa areyang iyon ay nakikita po namin na araw halos linggo-linggo o buwan-buwan ay nababawasan po ito dahil sa hindi makayanang problema. At ito po ay nababayaran sa pinakamaliit na halaga na halos hindi sapat sa kanyang pagiging magsasaka. So ibig sabihin, sa grupo ninyo, meron nang nabayaran. Marami na po. Marami nang nabayaran. Ilan na lang kayo ang natira ngayon? Kung hindi po ako nagkakamali ngayon ay nasa 13 na lang kami ngayon. 13 na lang, ang kaunti Opo. na lang pala. At ito po ay mayroon pong, yung pong areang nababanggit ay mayroon po itong may title at mayroon rin po itong positioner na kung sa at mayroong mga certification na andar na hindi naman talaga na i-implement ng matagal. At ito po ay natigil mula po noong magkaroon ng pag-uusap sa korte.
Ano ang sitwasyon ngayon doon? Sa ngayon po ay sa pilitan nila kaming pinipigil at hindi kulang na lang ay hindi kami papasukin sa aming mga lupain at kinukontrol po ito ng mga security guard. So yung mga security guard na to, hindi kayo pinapasok sa sakahan. Pinipersa na po kami. Paano ang pwersa? Talagang Ang binabraso? sinasabi nila sa amin, yung una ay kung kahit mag-ani kami o mag-ani hindi, bubuldoserin yung aming mga palayan. Ano ang nakikita ninyo na pinaka-ugat nito sa pagpasok ng kumpanya? Sa tingin po namin dito, bahagi po ito ng aming mga pagsusuri. Ito pong kumpanyang ito ay nagkaroon po ng pagkalugi at bumagsak yung kanyang income hanggang sa ito po ay nagsarado. At nang magsarado po ito, mayroon pong isa ring kumpanya na lumapit sa kanila na ito po ay kanilang rerentahan. At narentahan na po rito ay halos 131 pagkatapos nagkaroon pa ng another 70 131 hectare. Ah. At nagkaroon pa rin po ito ng additional sa area namin na umaabot na ng 60. Ito pong pangyayaring ito, hindi kayo pinapasok sa sakahan, pero nakakapasok kayo sa inyong bahay. Opo, pero inuunti-unti na po kami kahit na po yung pag-aayos namin ng aming mga tahanan at pagpapasok rin namin ng mga materyales ay kinokontrol na rin po nila. Itong bahay ninyo ba ay nasa loob ng sakahan din? Hindi po, mayroon pong nasa tabi mismo ng saka at mayroon naman po na malayo ang saka sa Palayab, pero doon po same area po. Ano ang inyong paninindigan ngayon para sa problemang ito? Naniniwala po kami na maraming batas na umiiral na kung saan ay nakapaloob na kami mula pa nang magkaroon ng mga batas tulad ng DNR, yung tinatawag na batas ng DAR, at nagkaroon pa ng Upper Marikina Watershed na kung saan ay hindi nga namin mapatituluhan lahat dahil nga mayroong mga batas na hindi pwedeng magpatitulo sa nakapaloob sa area ng watershed. Pero ang tanong ko dito, na-award na ba to sa inyo ang lupa na to ng DAR? Mayroon pong area na naipamahagi na at mayroon pong area na hindi po naipamahagi dahil nagkaroon po ito ng pag-uusap sa ibang hukuman. Pero itong sinasaka nyo mismo, ito ba ay na-award sa inyo o hindi? Meron po kami mga certification at mayroon pong bahagi na nagkaroon po ng CLOA o Certificate yes. of Land Ownership Award mula sa Department of Agrarian Reform. Pero ito po ay natigil. At ang nabilang ko lang po, base sa akin pong personal na pagsusuri, umaabot lang po ito ng 28 katao yung nabigyan. So sa ngayon po, nakikita nyo dito na ilalaban nyo hanggang sa huli ang inyong kaso. Sa tingin ko po sa nangyayari pong ito sa amin at sa nakikita naming dahilan kung bakit kami nagiging agresibo sa paglaban sa paraang legal, ay dahil sa nakikita po namin na kami po ay may mga karapatan sa aming mga kinalalagyan. Sapagkat sabi ko nga kanina, kami po ay nasakop na ng mga batas na kung saan ay pumuproteksyon sa mga katulad namin ng mga magsasaka. Kayong mga natira, ganun din ang sitwasyon nila dati pa. Pangatlong sali na rin po ang mga yan. Pangatlong sali na rin. So parehas kayo ng status, no? Opo. Nahihirapan pa rin ba kayong pumasok sa inyong mga kabahayan? Sa tingin po namin ay nahihirapan din po kami sapagkat ito nga po ay kinokontrol nila yung aming mga pangangailangan sa tahanan tulad ng mga pagsasaayos, lalo na nalalapit po ang tagulan, tumutulo po yung mga bahay namin, yung pagre-repair nito, ay nakokontrol po nila yung aming materyales. Gusto lang nating ipaalam sa ating mga kaibigan at sa mga may problemang katulad nito, ang atin pong batas ay pinoprotektahan talaga ang mga magsasaka, lalo na yung noong unang panahon pa, sila ay nakatira na ng matagal, no? So sila ay exclusive, wala namang ibang nakatira doon. At noon pa, imagine mo, 1934, ang tagal na po niyan. Meron nga pong sinasabing watershed daw yung area na yun, protected area yun. So bawal yun matituluhan. Ang question nun, bakit may lumabas ngayong kumpanya na sila ang may titulo? So that's question mark. Ngayon naman, meron namang batas ang DAR na dapat itong mga magsasaka ay may mga karapatan ito sila sa kanilang mga sinasaka, lalo na kung sobrang tagal na nito. Kasi may batas talaga tayo na dapat bibigyan ang mga magsasaka ng dapat at nararapat para sa kanila. At ito ay sobrang tagal na. Mapapatunayan naman to at napatunayan naman nila na pangatlong salin, pangatlong henerasyon na nga sila. Ngayon, may conflict dito sa nakikita natin ang batas ng DAR at ang batas ng DENR. Sabi ng DAR,
protektado ang mga farmers, ang mga magsasaka na dapat may karapatan sila sa kanilang mga sinasaka, lalo na yung sinasaka nila nung ninuno pa nila. At sabi naman ng DENR, ito naman ay covered ng protected area, watershed. Pero bakit merong natituluhan? Kailangan nating suriing mabuti kung ano ang mga karapatan na dapat nating ipaglaban, lalo na po sa korte. Dahil nakikita natin na ang mga farmers na to, ang mga magsasaka na to, ay talagang meron silang karapatan na dapat ilaban. Ang sabi ng batas ng DAR, ang mga magsasaka ay may karapatan sa lupang kanilang mga sinasaka, lalo na kung napakatagal na nila tong sinasaka at kung ilang henerasyon na ito. Ang sabi naman ng DENR, kapag protected yung area, ito naman ay hindi pwedeng tituluhan. Pero sa pagkakataong ito, lais po nating ipaabot sa ating mga kababayan at lalo na po sa mga government agencies. Ayusin nyo ang implementing rules and regulations ng inyong mga batas dahil meron na pong nangyayaring conflict, meron na pong pag-aaway ng mga batas. Batas ng DAR versus batas ng DENR. Paano natin masisettle ito? Sila po ang mga apektadong mga magsasaka na kailangan po nating tulungan para mailaban ang kanilang mga karapatan. Sana po pagdating ng panahon, mailaban din ng mga ibang mga magsasaka kung ano po ang nararapat para sa kanila. Dahil marami po ang nagsasaka ng kanilang mga lupain na akala nila ay sa kanila na at nai-award na sa kanila. Pero hindi po ito nangyayari dahil merong mga kumakamkam at nagtitake advantage ng mga ganitong klaseng pamumuhay. Hindi naman lahat nakapag-aral at hindi naman lahat marunong sa batas. Pero dahil sila'y makapangyarihan, kinukuha nila ang pagkakataong ito para makuha nila ang kanilang gusto. So ito mga kababayan, meron po silang naipadala nating mga papeles at atin lang po itong titingnan para malaman natin kung paano natin suportahan at paano natin mailaban ang kaso ng mga magsasakang ito. Ito po yung patunay nung sakop siya, pero yan, yung 2023. latest kasi pina-check namin Nandito na ang taong makakasama natin. Nandito na ang tao na tutulong sa atin. Kaya wag kang mag-alala, dahil ngayon di ka na mag-isa. Mga kaibigan, marami na sa ating mga magsasaka ang biktima ng mga karahasan dahil sa mga pagmamay-ari ng lupa na sila ay inaapi. At higit sa lahat, nahihirapan sila dahil sila ang biktima ng iba't ibang implementasyon ng batas sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sa lahat ng mga lumapit sa atin, sa mga magsasaka ng Tanay Rizal, ang nakita natin sa kanilang mga dokumento ay isang malaking conflict. Ang sabi ng DENR, ang kanilang lupain ay sakop sa isang protected area na watershed. Pero sa batas ng DAR, dapat sila ay may karapatan sakop sa CARP o Comprehensive Agrarian Reform Program at sa Public Land Act. At 3 henerasyon na ang lumipas na minana na nila ang lupang ito. Pero 3 henerasyon na rin ang lumipas na naipamana ang problema nila para na rin sana sa kanilang kinabukasan matuldukan ang problemang ito. Pero paano? Dapat DENR at DAR magkaisa naman kayo para matulungan nyo ang ating mga magsasaka kung paano sila mamuhay ng tahimik nang hindi sila hinaharas, lalo na sa mga may makapangyarihan na nagsasabing sila ang may-ari ng lupa. Sa problemang ito, ano nga ba talaga ang totoo? Totoo ba na dapat sundin ang DAR para sa kanila sa Comprehensive Reform Program? O kaya sa DENR na sila po ay protektado ng watershed na dapat walang titulo? Pero bakit may titulo? Saan ngayon magtatapos ang problema ng mga magsasaka sa Tanay Rizal? Tututukan natin ang kaso nila sa korte. Ako po ang inyong abogado ng bayan, Attorney Hayes, at maraming salamat sa inyong pagtitiwala sa inyong paboritong programang Abogado ng Bayan. Nandito na ang taong makakasama natin. Nandito na
tao na tutulong sa atin. Kaya wag kang mag-alala, dahil ngayon di ka na mag-iisa.